Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Kapatid dito ni Moira. Kaya naman ikakagulat dito ni Zoe ang revelasyon dahil matutuklasan nito na hindi pala siya tunay na anak dito ng kanyang ina at ang tunay nitong ina ay ang kapatid pala dito ni Moira. Kaya naman humihingi ng tulong itong si Zoe doon kina Annalyn at ni Doc Lendon dahil doon natrap sila sa isang gusali na nagkaroon nga ng pangalawang aftershock at nadaga na naman itong si Moira doon sa kisame. Kaya naman agad na sinabi dito ni Zoe na kailangan nilang makahingi agad ng tulong nang sa ganun ay madala nga sa ospital ang kanyang ina dahil baka makomatos ito at baka ma-brain injured nga ito. Ngunit agad naman sinasabi dito ni Annalyn na kailangan agad mabuksan ang kanyang ulo upang matanggal nga ang hangin doon upang hindi siya magka-amnesia. Ngunit wala naman silang kagamitan. Sinabi agad dito ni Annalyn na kailangan agad nila makahanap ng gamit upang gamitin dito sa pag-opera dito kay Moira. Ngunit ang nakita lamang dito ay isang barina. Kaya naman nagulat itong si Zoe nang tanungin niya itong si Doc Lendon kung ano ang gagamitin. No choice na nga sila kung pwede at ito na lamang daw ang gagamitin. Posible nga bang mailigtas dito ni Zoe ang kanyang ina o di kaya na naman ay tuluyan itong mamamaalam. Samantalang doon naman sa flower shop kung saan ay nakatamo rin ng sugat itong si RJ at si Lynette dahil nga sa natusok ang likod nito. Kaya naman natataranta ito si Lynette, hindi niya alam kung saan sila kukuha ng tulong dahil hindi nga matawagan ang cellphone dito ni Annalyn. At nag-aalala naman itong si Lynette sa kanyang anak na si Annalyn dahil wala siyang balita kung kumusta nga daw ito hanggang sa nagkaroon nga ng panibagong aftershock at natumba naman itong si Lynette at si RJ at doon nga nasugatan ang likod nito. Kaya naman nasugatan rin ang paa dito ni Lynette. Agad ring dumating doon si Aling Susan sa lugar kung saan nga ay mayroong trahedya at ito ring si Josa ay agad rin naman pumunta doon sa shop ng cellphone kung saan ay imimit niya sana ang lalaki. Ngunit hindi na nga niya ito nakita dahil natabunan na nga doon dahil sa lindol at hindi na makita pa ang cellphone. Samantalang labis naman ang takot at iyak dito ni Giselle dahil hindi pa rin to makita itong si Annalyn at Zoe. Kaya naman nakalabas sila agad dito at kasama nga itong si Miko. Nag-iiyak naman itong si Aling Susan at hindi na ito makatiis at agad itong pinasok doon sa loob ng building. Ngunit nakita niya itong si Joy na ang best friend dito ni Zoe. Humingi ito ng tulong kay Aling Susan. Ngunit sinabi naman dito ni Aling Susan na kailangan niyang makita ang kanyang apo. Dito ay nagmamakaawa nga itong si Joy na tulungan sila. Ngunit hindi rin makalabas itong si Nurse Karen at Nurse Ivan dahil hindi nga nila makita ang exit. At lalo na natabunan na ito dahil nga sa pangalawang aftershock. At dahil dyan ay naiwan nga rin ang mga bata doon sa loob at pati na rin itong si Doc Lendon at Annalyn. Dahil nga
ay inagpupumilit nga itong si Moira na makalabas, ngunit may nakita naman itong si Zoe na sugatan at agad naman na inuna at talagang tinulungan niya ito. Kaya naman hindi na sila nakalabas at naabutan. Kaya natabunan itong si Moira at nadaganan nga doon sa kisame. Mailigtas kaya dito ni Annalyn at ni Doc Lindon. Kaya ito ang dapat nating aantabayan at aabangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap.